Hindi pa raw kaya ng private employers na ibigay ang 100 pisong dagdag na sahod kada araw sa mga empleyado nationwide. Kaya umaasa sila na i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos ang Senate Bill 2534 o 100 peso daily minimum wage increase act na aprobado na ng mga senador. Kaugnay niyan, makakausap po natin si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP at PhilExport. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali sa inyo at sa ating mga nanonood. Salamat po sa inyong oras. Pag-usapan po natin itong umaasa po kayo na i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit nyo po nasabi naman na hindi pa napapanahon na ipatupad nga po itong 100 pesos na daily wage increase? Alam mo, Cheryl, let me put it in proper perspective. Opo. Marami kami sumulat, lahat ng major organization, sumulat, pati yung American Chamber, pati yung mga foreign chambers, European Chamber, sumulat kami sa Senado. At I think people are missing the point doon sa sinasabi namin. Ang sinasabi namin, ang makikinabang doon sa wage increase, doon sa ating mga labor market, which is about 50 to 52 billion na nasa labor market natin. Opo. Only 10% of that ang sinasabing minimum wage earner na makikinabang. 10% of 52 billion. Yung the rest, yung mga 48 million or so, hindi naman, ala naman mga employer yun . Wala naman sila pakinabang doon . Yun ang sinasabi namin. Paano nang gagawin? Ito mga kumpanya, ang gagawin niya pagka walang kalaman sa productivity, sa benta, sa kita, tinaasa mo ng ganyang kalaki, which is basically 100 pesos, basically 20% of the existing, ipapatong nila ro sa paninda nila yan. At yan, kung kaya ng merkado, kung hindi kaya ng merkado, magbabawasan lang ng tao yan. Ang isa hindi naiintindihan niya, yung mga kababayan natin, sinasabi namin yan, hindi namin mga miyembro ito. Yung micro industries, 90% ng ating industries. 90%. Yung small, 8%. Yung medium is 1%. Yung large, less than 1%. Lagi sinasabi, kaya ikalawang kumpanya, bawas lang kayo sa kita. Totoo yun. Possibly doon sa medium at sa large. Pero yung mga yon, ang sweldo binabayad dyan, mahigit pa sa hinihingi . Nakita ko noong Christmas bonus, bibigay niya 16 months, 17 months pa iba . So yun din, at binigyan doon ng tax break, tama yun, okay lang yun. Maaari, marami ron, pero kung konti lang yun, 2% lang yun. Yung 90%, micro, tsaka 8% yung small. Yung sa micro, natin yan, nagsara ng pandemic . At ngayon, lumabas na yung sa wage board, naghihintay pa yung iba, yung mga kalahati, di pa nagbubukas. Kung meron man maraming micro ngayon pumasok, mga bago to. Ganoon naman talaga rin sa micro . Every 2-3 years, meron papasok, every year, pero lalabas, malulugi, o sasara, after 2-3 years, pasok ng naman iba. Gusto ba natin mangyayari rin sa hindi kakayanin ng mga micro. Hindi namin mga miyembro to, We're just saying the reality. Hindi kakayanin ng mga yun. Dahil ito lang binigay ng wage board, anything, 15 out of the 16 wage board, na sinasabi nilang mabagal, naglabas na, ngayon lang tinatapos sa Senado. Ang hindi na lang paglalabas, yung Davao, dahil alam naman, maraming tayo, may baha, may earthquake, whatever. Yung 15, doon pa lang, umaangal na yung mga micro, hindi nila kaya. Dadagdagan mo ng 100, ano mangyayari? At ang masakit, pag yun nga gagawin, ipapato sa presyo, that is can cause inflation. Ang mangyayari dyan, paano na yung mga hindi nakatanggap? Yung 48 million, yung
mga farmers, fisher folks, mga tricycle drivers, jeepney drivers, yung mga market vendors, yung lahat. Of course, kasama rin yung mga unemployed, kasama yung government employees. But basically, wala tatanggapin yan. Pero, sama sila sa perwisyo pagka nagkaroon ng inflation. At parang yun naman ang sinasabi namin. Hindi napapanahon. Nung araw, pinakamababa ang sweldo natin. So pag naging ganyan tayo na investor, sinasabi na mababa ang sweldo sa Pilipinas. Opo. Not anymore. I think we're, if not the highest, we're the second highest now. Next to Malaysia, I think, in minimum wage. Pero, it's part of the world. Opo. Sir, nakonsulta ho ba kayo ng Senado on this bago po aprubahan? At na-explain nyo ho ba na kagaya po ng inyong mga sinasabi po ngayon sa kanila? Noong isang taon, nung nag-umpisa yung hearing na yan, naimbita kami. At sinabi ng mga yan. Pero yung mga economist, yung mga economic managers, nagkataon, nung hearing na yun, mga 2 days lang natin, hindi ka lang. Nasa abroad, kasama ni Presidente. So wala na akong sulta, mapuwera na lang, I think, yung yung Secretary of Dole. Na sinabi naman niya na right now, yung talagang sinusunod nila yung wage board. Na ang wage board naman, creation ng Kongreso yan eh. At yan for ever since. Noon nga, pinakamababa sweldo natin because every year nagbibigay ang wage board. Pinakamataas na tayo ngayon. Kung hindi ba pangalawang pinakamataas dito sa Asia. Huwag mong kakauntin yung Singapore at Brunei. Walang minimum wage doon eh. Yun ang problema. Ngayon, ulit-ulit, sumulit pa nga kami. Bakit hindi nyo, ala pa akong nakausap doon sa economic managers, ala pa ako, yung sa mga cabinet members, wala pa akong nakausap na ekonomista na umaayon dyan. Pati nga yung bagong secretary natin, pinag-arning na that will be inflationary. Hindi ko alam kung paano nagkaganon. Kung huli, doon na lang sa plenary, sila lang yung nag-uusap. So, bakit hindi nila pakinggan yung mga ekonomista? I think economista ang kailangan dito, hindi politiko. Ginoong seryo, hindi rin naman po natin maikakaila na talaga pong mabigat na po sa mga empleyado, yung taas din po ng bilihin. Pero kailangan po natin din balansehin, sabi nyo nga po, sa sitwasyon ng ating mga negosyante, lalo na ang ating mga negosyante ay nasa mahigit 90% or 98% po ay micro businesses. Sobrang maliit na negosyante lang po yan, naintindihan natin. So paano po natin yan babalansehin ngayon? Ano po ang pinakamagandang solusyon na tingin nyo po ay maisasuggest nyo? Kasi hindi po natin din alam kung i-veto nga po ito ni Pangulong Bongbong Marcos, ano po yung pwedeng maging epekto din sakaling maipatupad nga po itong 100 pesos na daily pay hike nationwide. Alam mo, Cheryl, ang sinasabi namin, hindi lang yung sa business. Ang sinasabi na, di ba 10% na kayo dyan, yung 84 to 90% mapipirwisyo because wala sila, hindi naman dadami yung huli ng mga isda dahil tinaasan mo yung sweldo. Hindi naman dadami yung ani ng magsasaka. Yung mga tricycle drivers, hindi naman lalaki kita. Yun ang sinasabi namin. Ano ang pagbalanse? Precisely, yung regional wage board ang pagbalanse yan. Kasi yun, represented dyan yung employers, nandyan yung workers, nandyan ang DOLE, NEDA, DTI. Maraming pong salamat sa inyong oras, Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr. ng ECOP at PhilExport.